Pagka-uwi sa tinitirhang bahay, ay nakasalubong ni Haji si Aling Tala sa labas ng bakuran. "Magandang gabi po, Aling Tala." Bati niya na ikinangiti ng ginang. "Magandang gabi rin sa iyo, iho. Mukhang marami kang pinamili ah." Opo, medyo dinamihan ko na para hindi na ako lalabas ng lalabas at makapag-focus na sa pagsusulat. Tsaka, tama po kayo. Mura nga po ang bilihin doon. Sabi ko sa iyo, di ba? Ano, naghapunan ka na ba? Opo, tapos na po. Sagot ni Haji. Ngumiting muli si Aling Tala sa kanya at nagpaalam na. Si Haji naman ay dumiretso na sa kanyang kwarto sa itaas. Hindi niya na inabala pa si Rina na marahil ay nasa kwarto na nito na nagpapahinga. Nang makapasok siya sa silid, ay kaagad niyang chinek ang laptop para malaman kung may nahagip na ba ang kanyang mga surveillance camera. So far, wala pa naman siyang napapansin. Pero alam niyang hindi siya dapat pakakasiguro. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakain at kinuha niya ang spectral glasses na bigay sa kanya ni Syra. Sinuot niya ito at nilibot ng tingin ang paligid sa labas ng kanyang kwarto. Tahimik naman at may katamtamang liwanag mula sa mga poste. Wala na ding dumaraang sasakyan. Ang mga tao sa bawat kabahayan ay marahil naghahapunan o nagpapahinga na. Literal na wala na talagang maririnig na ingay. Muling bumalik si Haji sa kanyang kama at nahiga. Bigla siyang nakaramdam ng matinding antok. Ngunit bago niya mapagpasyahang matulog, itinabi niya ang pangontrang uway na bigay sa kanya ni Sir Onad. Kahit sa pagtulog ay kailangan nakahanda siya. Hindi niya alam kung ano ba ang mga nilalang na posible niyang makasalamuha. Nagpatuloy ang mga pagmamatsyag niya sa lugar na iyon hanggang sa abuti na nga siya ng 1 buwan sa bahay ni Rina. Medyo nabuboard na siya dahil wala naman talaga siyang napapansing kakaiba. Mabuti na lang talaga. Alam niyang nasa tapat lang si Syra at nagagawa niyang bisitahin paminsan-minsan. Alam mo, kapag hindi ka makapaghintay, talagang hindi ka makakakita ng aswang. Dapat kasi pasensyoso ka. Hindi magpapakita ang mga aswang kapag ganyang apurado ka. Chill ka lang. Uwi ka sa kanya ni Syra. Kaya napahinga siya ng malalim. Kasalukuyan silang nasa isang fast food chain at naghihintay kay Ivan, ang apo ni Mang Macario. Dadalhin na raw nito ang langis na pinapagawa niya sa lolo ng binata. Mabuti na lang talaga at willing makipagkita sa kanya si Ivan kahit na may kalayuan pa siya sa bahay nito. Seriously, darating pa ba talaga yung katagpo mo? Tanong ni Syra sabay sulyap sa kanyang suot na relo. Ang sabi ni Ivan sa text, papunta na raw siya. Sana paparating na. Sagot niya naman. Nakakadalawang french fries at iced tea na sila. Si Syra na hindi akalaing malakas kumain ay nakatatlong footlong na din. Take note, may nilalantakan pa itong strawberry pie at may kaharap pang isang halo-halo. Mukhang hindi ka gutom sa lagay na iyan. Nakangising wika niya kay Syra. Gutumin talaga akong tao, lalo na kapag naghihintay tayo sa isang kung sino mang executive na ang tagal dumating. Ano bang inaasahan mong gagawin natin dito? Magpapakain sa lamok hanggang dumating siya? Di ikakain ko na lang. Napailing na lamang si Haji. Kahit kailan talaga may pagkamataray ang babaeng ito. Hindi niya tuloy alam kung bakit niya ba natitiis ang ugali ng dalaga. Gayong pabago-bago nga ang mood nito. Ilang sandali pa ay humahangos na dumating si Ivan. Nakakunot ang noon nitong lilingon-lingon sa paligid hanggang sa nagliwanag ang mukha nito nang makita siya. Kuya Haji! Kumaway si Ivan at dali-daling lumapit sa kanya. Oh, Ivan,
Kumusta kayo ng lolo mo? Ayos naman kami kuya. Dala ko na pala ang langis na request mo. Pasensya ka na, inabot pa ng ilang linggo bago ko na ihatid sa'yo. May pinagkakaabalaan kasi akong project sa eskwelahan. Paliwanag pa nito. Dinukot ng binata ang bulsa ng kanyang sukbit na sling bag at kinuha ang isang botelya. Iniabot ito kay Haji. Naku, ayos lang iyon. Halika, kumain ka muna. Hindi ko po alam na may kasama ka palang magandang dalaga, Kuya Haji. Tukoy nito kay Syra. Ang kaninang masungit na mukha ni Syra ay napalitan ng pagkagiliw. Gusto kita, Ivan. Wika nito na ikinahalakhak naman ni Ivan. Bata pa po ako, ate. Ganti ni Ivan na ikinasimangot ni Syra. Muli nitong nilantakan ang natira niyang footlong sa kabinalingan ng halo-halo. Nag-order uli sila ng maraming pagkain. Libang na libang siya sa panunood sa maganang pagkain ni Ivan. Halatang kahit marami din namang masasarap na kainan sa lugar nila, ay tila minsan lang din makatikim ng pagkain pang fast food ang binatilyo. Nakaramdam si Haji ng kahungkagan nang maalala ang kahirapan nila noong hindi pa siya nagtatrabaho kay Sir Onad. Nakikita niya kay Ivan ang kanyang sarili. Pagkatapos kumain ni Ivan ay nagpaalam na ito sa kanya. Bilang pasasalamat, inabutan niya ng pera si Ivan at binilhan pa ng pang-takeout na pagkain para may iuwi ito sa kanyang lolo. Pagkatapos, nagpasya naman sila ni Syra na umuwi na rin para gawin ang kani-kanilang pagmamatsyag. Si Syra sa binili nitong townhouse at si Haji naman sa inuupahan nitong kwarto. Ipinatong ni Haji ang bigay na langis ni Ivan sa study table. Naisip niyang doon ito ilagay para mabilis niyang makita. Ito ang magsisilbing bagay na magbibigay ng senyales kung may aswang ba sa malapit o wala. Tutal naman kumukulo ito kapag may aswang sa paligid. Dala ng matinding pagod ay kinakailangan niyang mahiga at matulog. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal na naidlip. Ngunit nang magising siya ay sigurado si Haji na gabi pa dahil madilim pa ang paligid. Nang sulyapan niya ang wall clock na nakasabit sa ibabaw ng pinto, nakita niyang mag-aalas 2 pa lamang ng madaling araw. Nagpasya siyang bumangon sandali at magbanyo. Dala-dala niya pa din ang uway at hindi niya sinasara ang pinto dahil mag-isa lang naman siya. May bintana din ang banyo na tama lang maabot ng kanyang mukha, kaya kitang-kita ang itsura ng lugar sa likurang bahagi ng bahay ni Narina. Napakunot ang noo ni Haji nang makita ang bulto ng isang nakaitim na babae na patalilis na tinakbo ang paligid. Si Syra? Anong ginagawa niya doon? Dahil sa labis na pagtataka, naisip ni Haji na sundan ang dinaanan ng dalaga para maabutan ito. Nagmadali siyang bumaba para hablutin ang kanyang kamera at uway na pangontra. Nakarating siya sa malapad na kakahuyan, ngunit wala na doon ang babae. Hindi niya alam kung saan na ito nagpunta. Nagdesisyon na siyang umalis. Ngunit habang naglalakad siya pababalik sa bahay ni Narina, ay may mga braso ang humablot sa kanya. Bakit nagliliwaliw ka sa ganitong oras ng gabi? Inis na wika sa kanya ni Syra. Naitaas niya tuloy ang magkabilang kamay. Nasa banyo ako nang makita kitang papunta doon, kaya sinundan kita. Sira ulo ka ba? Ba't ka sumunod? May binabantayan ako eh. At sino naman, Syra? Yung kilalang midwife, Haji. Kwento pa ni Syra sa ilang linggong pagmamanman niya. Palagi niyang namamataan ng midwife na iyon na nakaabang lang sa hindi kalayuan sa bahay ni Narina. Hindi naman lumalapit sa buntis, kaya labis siyang nagtataka. Inilarawan ni Syra ang babae bilang isang maganda, balingkinitan ang katawan at may katangkaran na dalaga. May nunal sa pisngi, purong itim ang buhok at maputi ang balat.
Baka naman nahihiyang lapitan si Rina. Wika ni Haji. Tangingot ka talaga, no? May midwife bang ganon? Nahihiya sa isang buntis? Bakit parang mabigat ang dugo ng landlady mo sa kanya? Tuloy-tuloy na wika pa ni Saira. Minsan lang makita ni Haji si Rina, ngunit masasabi niyang mabuti itong tao. Hindi basta-bastang nang iinsulto. Bakit hindi ko napapansin iyon? Takang tanong ng binata, kaya napakamot ng kanyang noo si Saira. Mas nakatuon kasi ang atensyon mo sa mga surveillance camera na dala mo. Hindi mo na iniisip na ang aswang bago nagiging halimaw ay isa munang tao. Natampal ni Haji ang kanyang noo. Oo nga, bakit nakafocus na siya kaagad sa pagtingin sa mga halimaw na bigla na lang gagapang ng tahimik sa bubungan ng isang buntis, ilalawit ang mahabang dila at mambibiktima. Kaya nga ako may hawak na langis, hindi ba? Oh, bakit? Binabantayan mo ba ang langis mo na kumukulo? Hindi ko pa naman nakita. Napapahiyang wika ni Haji. Ang nakikita niya lang na mali sa ginawa niya, basta na lang siyang sumugod nang hindi alam kung tao ba o aswang ang kalaban niya. Halika na nga, umuwi na tayo. Inis na wika ni Saira, kaya sumunod sa kanya ang binata. Habang papalayo ang dalawa, lumabas sa kanyang pinagtataguan. Ang babaeng kanina lang ay sinusundan ni Saira. Masama ang tingin nito sa kanila. Tila ba hindi nito nagustuhan ang ginawang pagsunod ng dalawa sa kanya. Nang makapasok si Haji sa sarili niyang kwarto, kaagad niyang nilapitan ang laptop. Muling tinignan ang mga surveillance camera kung may nahagip ba habang wala siya, at dito na sumikdo ang kaba sa kanyang dibdib. Lalo na't sa bandang bubungan, katapat mismo ng higaan ni Rina, may nakita siyang maitim na bagay na akala niya ay bato. Ngunit habang tumatagal ay nagiging bulto ng isang tao. Dahan-dahan itong gumagapang papunta sa kung saan, hanggang sa napagtanto ni Haji na naghahanap pala ito ng butas. Kinilabutan siya nang makita ang halimaw na itsura ng nilalang kahit nasa kadiliman. Isang payat na babae. Tila ba kayang magtago sa manipis na kahoy. May pambihirang haba ng kamay at mga paa. Base sa anyo nito, alam na niya kaagad na hindi ito normal na tao. Isa itong aswang. Dahan-dahan siyang napalingon sa kinaroroonan ng botelya ng langis. Sinagilahan siya ng takot nang makita niyang kumukulo ito at halos magwala ang mga laman sa loob ng botelya. Isang aswang ang kanyang nakikita sa kamera. Iyon ang malinaw na katotohanan. Nanginginig na hinagilap ni Haji ang kanyang pangontrang uway, saka inayos ang pagkakasukbit ng kanyang kamera. Gumapang siya papunta sa bubungan. Baka nasa itaas pa ang aswang. Kailangan niya itong mahuli at makumpronta. Hindi naman pwedeng manahimik na lang siya, lalo na't nasa bingit ng panganib ang buhay ng kanyang landlady na si Rina. Maingat siyang sumampa sa may terrace at dumiretso sa bubungan. Tahimik ang paligid. Wala naman siyang nakikitang kakaiba. Ngunit nang hindi sinasadyang, napalingon siya sa ibabang bahagi ng bahay. Dito na siya labis na nataranta. Nakita niya at nakatitigan ng mata sa mata ang nilalang na kanina lang ay sadya niyang inakyat sa bubungan. Otomatikong umangat ang kanyang kamay para kuhanan ng larawan ang aswang at nagtagumpay siya. Nakangisi ito sa kanya mula sa tapat ng kalsada. Ngunit tila nagbabaga ang mga mata nito matapos niyang kuhanan ng larawan, at sa isang kisap mata ay bigla na lang nawala. Muntik pa siyang mahulog dahil sa labis na pagkabigla. Mabuti na lang, mahigpit ang pagkakapit niya sa ibabaw kaya hindi siya nakabitaw. Ha? Nasaan na yun? Gulantang niyang tanong sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing makakababa ng ganoon kabilis ang nilalang
na kanina lang ay pagapang-gapang sa ibabaw ng bubungan. Paano ba ito naglaho? Bakit takba ba ito ng ganoon kabilis? Napalunok si Haji at dali-daling bumaba, papabalik sa kanyang kwarto. Bigla siyang pinanginigan ng katawan. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang gawin para ikalma ang kanyang sarili. Sobrang tindi ng tensyon na kanyang naramdaman. Pinili niyang huminga ng malalim. Muling sinulyapan ang larawan. Nakita niyang kakaiba nga ang anyo nito, kaya nakapagdesisyon siyang itago muna ang larawan para ipakita kay Syra kinabukasan. Ang haba na ng pinagdaanan ko sa araw na ito. Mukhang kailangan ko na magpahinga. Sambit niya sa kanyang sarili. Nang mahiga siya sa kama, hindi na siya nahirapan pang dalawin ng antok. Kaagad siyang nahimbing at nakalimutan malang isara ang bintana. Nang magising siya kinabukasan ay pasado 10:00 na. Pupungas-pungas na nagdala siya ng cup noodles sa kusina at nakigamit ng heater. Naabutan niyang umuungol sa sakit si Rina, kaya napausyoso na din siya at nagtungo sa sala. Nakita niya si Nanay Tala na may kausap sa phone. Anong nangyayari? Tanong ni Haji. Kahit namimilipit sa sakit, ay pinilit pa din magsalita ni Rina. Sumakit bigla ang tiyan ko. Hala, kailangan niyo ba ng tulong? Concern niyang tanong sa magbiyanan. Naku iho, huwag na. Ayos na ang lahat. Nagpatawag na kami ng hilot. Wika ni Nanay Tala. Napailing ng mabagal si Rina. Ma, hindi ba sinabi ko sa inyo na midwife ang kailangan ko, hindi hilot? Tumango-tango si Nanay Tala. Oo, alam ko. Pero sinabi ko din naman na kailangan mo din magpahilot para malaman natin kung okay lang ba ang posisyon ng bata. Nagpa-ultrasound na tayo, di ba? Oo nga, pero iba naman ang diskarte ng hilot, anak. Marami silang kayang gawin para matiyak na okay ang sanggol na dinadala mo. Sa tingin ni Haji ay magdidebate pa ang dalawa, kaya iniwan niya na ang mga ito. Wala naman siyang plano na makisali sa mga family matters ng mga ito. Ang kailangan lang niya ay magawa ang kanyang assignment, iyon lang. Umakyat siyang muli sa kanyang kwarto pagkakain. Muling minonitor ang mga CCTV. Wala siyang nakita. Naisip niyang mangapit bahay, kaya naligo siya at nagbihis. Katulad ng nakagawian, hindi niya kinalimutan ang kanyang pumada at inayos ang hilatya ng kanyang buhok. Nag-spray na rin ng pabango. Isinilid niya ang langi sa kanyang bulsa at muling sinukwit ang kamera sa leeg. Saglit niyang kinuhanan ng litrato ang buong bahay, maging ang bahagi kung nasaan ang kwarto ni Rina, ang terrace maski ang bubungan. Paulit-ulit niyang kinuhanan sa magkabilang anggulo hanggang sa makuha niya kung saan siya magandang tumambay sa gabi. Mabuti na lang, nakatagpo siya ng isang abandonadong bahay sa kaliwang bahagi ng tahanan ni Rina. Ayon sa nakausap niyang kasambahay, dating sundalo ng Air Force ang nakatira doon. Ngunit nang mamatay ang kanyang asawa, ay piniling mag-migrate sa Amerika at doon na lamang nanirahan kasama ang 2 anak. Ang kanilang bahay ay hindi naman binenta, ngunit tuluyan na ngang napabayaan. Dito pinlano ni Haji na magmanman. Sinuyod niya ang 2nd floor ng nasabing bahay. Maaliwalas naman at hindi naman gaanong maalikabok. Palibhasa, wala nang naiwang kagamitan. Ang dating may pinturang dingding ay napalis na sa kalumaan. Halatang wala nang nag-aasikaso. Pero natuwa siya nang makita ang isang tumba-tumbang silya na kahit luma na ay matibay pa din. Ayos to ah, aniya at sinubukang hilahin sa may terrace ang silya. Saktong-sakto ito sa anggulo kung saan makikita niya ang bintana ni Rina, ang bubong at ang terrace.
maging ang buong bakuran hanggang sa kalsada. Kaya naman, nag-iwan din siya doon ng surveillance camera. Wala namang magdududa sa kinabit niya, lalo at abandonado naman ang bahay at malapit na malapit pa sa kanyang tinitirhan. Napahinga siya ng maluwag nang makita niyang nag-ooperate na ang dalawang kamera. Nang makauwi siya kina Rina, papalabas na ang hilot na pinatawag ni Nanay Tala. Nagpaalam na ito dala ang kaunting pera at 1 kilong bigas. Nginitian niya ang ginang. Wala siyang maramdaman dito at hindi naman kumulo ang langis na nasa kanyang bulsa. Makalipas na ang ilang sandali ay may nag-doorbell uli. Sa pagkakataong iyon, isa naman iyong babae. Sa tansya ni Haji ay mga nasa early 20s. Maganda, balingkinita ng katawan at may katangkaran. Lamang mabigat ang kanyang loob rito. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kakaiba rito na hindi niya matukoy. Higit sa lahat, kumukulo rito ang langis na daladala niya. Malamang sa malamang, isang aswang ang babaeng ito. Napalunok si Haji at palihim na kinuhanan ng larawan ang midwife. Kakaiba din ito kung makatitig kay Rina. Tila ba may halong pagkatakam. Dito na sinagilahan ng takot ang binata. Kailangan niyang lapitan si Rina para makita ng malinaw ang mukha ng babaeng midwife. Nang lumapit siya sa babae, mas lalong nagwala ang langis sa kanyang bulsa. Umapaw ito at nabasa na ang kanyang pantalon. Napansin ng midwife ang amoy na kaagad umalingasaw, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip, umatras ang babae at humarap kay Rina. Ma'am, kung gusto niyo po, pwede kayo magpa-check up sa sentro bukas. Bali, observation lang ang gagawin ko ngayon. Wika ng babae na ikinatango ni Rina. Nang tumalikod na ang babae, muling kinuhanan ni Haji ng larawan ang bulto nito. Natigilan siya nang may maalala. Ang nunal nito sa pisngi. Naalala niya ang description ni Syra sa mukha ng babae. Siya ang midwife na sinasabi nito na nakamanman kay Rina. Kailangan niyang balaan ang kanyang landlady kung talagang ang midwife ay isang tiktik. Malamang naghahanap lang ito ng tamang pagkakataon para maatake niya ang buntis. Palihim siyang nagpunta sa kusina at nagdikdik ng maraming bawang. Kailangan niya ito para itaboy ang aswang. Sinadya niyang itapat ang umiikot na electric fan, kaya umaktong nasusuka ang midwife. Haji, iho, anong ginagawa mo? Natigilan si Haji nang tawagin naman siya ni Nanay Tala. Nakangiti ang ginang at hindi naman mukhang galit, pero napakamot siya ng ulo nang lumapit ito sa kanya. Pasensya na po, Nanay Tala. Hindi ko akalaing nasabihan ka rin pala ni Rina sa kanyang mga weirdong paglilihi kagaya niyan. Banggit ng ginang na ikinanganga ni Haji. Paliwanag ni Nanay Tala, gustong-gusto ni Rina ang amoy ng dinikdik na bawang. Tapos gusto niyang pinatatapat ito sa electric fan at pinapahangin sa kanya. Malamang napag-utusan ka na naman ng buntis. Natatawang wika ni Nanay Tala. Naku, okay lang po yun, Nanay Tala. Wala naman pong problema. Ayos na ayos lang. Iniwan na siya ng ginang matapos matimpla ang kape na hinihingi ng midwife. Sumimsim ito sa umuusok na baso, ngunit kay sama ng tingin kay Haji. Hindi nito gusto ang nalalanghap na amoy ng bawang. Hindi na nagtagal ang babae at kaagad na nagpaalam. Tila wala namang pakialam si Rina at masaya pang sumandal sa sofa. Tuwang-tuwa sa nalalanghap niyang amoy. Gayunpaman, nang lumabas ang babae, ay kaagad itong sinundan ni Haji. Hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na hindi malaman kung ano ba ang tunay nitong pagkatao. Naglakad ito ng naglakad hanggang sa makarating sa nagtataasang talahib, malapit sa tinatawag nilang dead end ng subdivision. Napakunot ng kanyang noo si Haji
Sabay kinuhanan ulit ng litrato ang mismong lugar, maging ang mga talahib. Nang hawiin ng midwife ang mga talahib, ay dito niya napagtantong may ibang lugar sa likod noon na hindi niya kayang pasukin basta-basta. Kailangan niyang matyagan din ito para malaman kung ano ba ang meron sa likod ng talahibang iyon. Umatras si Haji at nagpa siyang umalis. Ngunit may narinig siyang ingay mula sa tila lagusan. Mga babaeng nag-uusap. Saglit tuloy siyang nagtago sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Kaya nakita niya ang dalawang babaeng papalabas ulit doon. Ang midwife at may kasama pa ito na hindi naman niya kilala kung sino. Kailangan na nating manmanan palagi ang buntis na iyan, Celsa. Kung ganyang may kasama siyang lalaki na palaging may baong pangontra, hindi tayo dapat magpakakampante. Kailangan natin ipakita sa kanila na mas katatakutan nila tayo. Hindi pwedeng pakialaman nila ang magiging biktima natin. Galit na wika ng babae na kasama ng midwife. Pero Ate Alona, iba ang pakiramdam ko sa lalaking iyon. May kakaiba sa kanya na hindi ko mawari. Parang hindi siya simpleng tenant lang ng tahanan ni Rina eh. Kumabog ang dibdib ni Haji habang pinapakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya papayagang may babalaking masama ang dalawa laban sa babaeng binabantayan niya. Palihim niyang kinuhanan ng larawan ang midwife, pati na ang kausap nito. Tiniyak niyang naka-off ang flash ng kanyang kamera para hindi nila mapansin na nasa paligid lang siya nagmamanman. Lumakad na ang dalawa papalayo sa talahiban, kaya naiwan ng mag-isa si Haji. Malinaw niyang narinig ang mga sinabi ng mga ito. Sila ay mga aswang na ilang buwan nang naghihintay ng panibagong mabibiktima. Kailangan niyang balaan si Rina. Hindi ito dapat mabiktima ng mga aswang. Kaagad siyang umalis sa lugar na iyon at bumalik sa tahanan. Nag-usap sila ni Syra sa cellphone patungkol sa mga natuklasan niya. Nainganyo naman ang dalaga na puntahan ang nasabing talahiban. Pero Say, masyadong delikado. Angal niya na ikinailing ni Syra. Alam kong delikado, pero handa naman tayo. Saka, hindi ba may pangontra ka naman? Magagamit mo ang mga iyan laban sa kanila? Masama ang pakiramdam ko sa talahibang iyon, Haji. Malamang may lagusan iyon, papunta sa kanilang pinagtatago ang lungga. Sa bandang huli, walang nagawa si Haji kundi ang hayaan na lamang si Syra na pagplanuhan ang nalalapit nilang pagpunta sa talahiban at nakatakda na nila itong puntahan sa kinagabihan. Habang naghahanda siya, ay hindi niya maiwasang kabahan. Hindi siya handa kagaya ng sinabi ni Syra. Natatandaan niya ang huling pakikipaghabulan niya sa mga aswang noong sa isang resort sa Batangas. Ayaw na niyang maulit ang pangyayari na muntikan na siyang mabiktima ng mga aswang. Pasado 9:00 nang magkasundo sila ni Syra na magkikita sa labas. Maliban sa dala niyang uway, ay binulusan niya rin ang langis at may dala pa siyang spray. At may dala pa siyang kalamansi spray. Sinadya niya iyon para sa mga pambihirang pagkakataon na kakailanganin niya ang isang pangontra. Naghihintay na sa kanya sa labas si Syra. Nakataas na naman ang mga kilay nito nang makita siya. Bakit ang tagal mo? Nag-makeup ka pa ba? Sorry, kailangan ko kasi munang ayusin ang camera ko. Rason niya na ikinailing ni Syra. Okay, so makinig ka. Ito ang plano. Ako ang lalabas at maglalakad-lakad sa paligid. Ikaw naman ang manguha ng litrato. Huwag mo akong isasama sa mga kukuhanan mo ha. Kailangan lang na ang mga babaeng nakita mo ang mukuhanan mo ng larawan. Tumango kagad si Haji sa mga sinabi nito. Oo, sige, kopya. So, paano? Ngayon na tayo pupunta doon? Oo, kailangan mo maging alerto, Haji ha. Nakabantay ang mga iyan. Sa oras na maamoy nila na may nakapasok sa lungga nila, lagot na tayo. Kinakabahang tumango si Haji.
Tahimik lang silang naglakad papunta sa talahiban. Gusto pa sana ni Syra na magmotorsiklo, pero hindi na pumayag si Haji. Mas magiging maingay na sakali mang magdala sila ng kahit anong sasakyan. Madilim sa talahiban nang makarating sila doon. Walang kahit aandap-andap na liwanag. Tahimik, ngunit ayon kay Syra, nakakatakot ang ganoong klase ng katahimikan. Papasok ba tayo sa lagusang iyan? Tanong niya sa dalaga. Yes, of course. Hindi natin sila makikita kung mananatili lang tayo dito. We need to go inside. Wika ni Syra at nagpatiuna na sa paghawi sa mga nagtataasang talahib. Walang nagawa si Haji kundi ang sumunod sa dalaga. Ngunit kagaya nga ng kanilang naging plano ay humiwalay siya rito. Saka pinilit na manatili sa dilim at walang ingay na naghintay sa mga nilalang na bigla na lang lulusob kay Syra o maghahanap ng paraan para may mabihag kagaya nila. Una niyang kinuhanan ng larawan ang kabuuan ng lugar. Tahimik pero may mga kabahayan din naman sa unahan. Hindi nila alam kung bakit natatakpan ito ng talahiban o kung alam ba ng mga homeowners association na may ganoong lugar sa likurang bahagi ng subdivision. Pero isa lang ang dapat niyang masiguro. Makakuha siya ng mga ebidensya na may naglulungga ng mga aswang na tiktik sa bahaging iyon ng lugar. Si Syra naman ay palakad-lakad sa paligid. Sa tansya niya ay nasa 2 hanggang 3 bahay ang nasa kinaroroonan nila. Walang kuryente pero may gasera ang isa sa mga bahay. Marahil naroon ang midwife kasama ang tinatawag nitong ate kanina. Say, sa bahay na iyon, kailangan nating mapalapit doon. Tumango si Syra at humakbang papunta sa isang katamtamang laki ng bahay na may halaman sa paligid. Nagpalibot-libot siya at sumilip. Si Haji naman ay nanguha din ng mas marami pang larawan. Ilang sandali pa, hindi siya nakatiis at lumapit na rin doon. Walang tao sa loob ng bahay, pero nang puntahan nila ang likurang bahagi ng bakuran, naroon ang midwife. Kitang-kita ni Haji at Syra na naguhubad ito ng saplot. Maski iyon ay hindi niya pinatawad na kuhanan pa ng larawan. Ibi-blurred na lang kapag ipiprint na sa printer. Ilang sandali lang, saksi silang dalawa nang magpahid ng langis ang babae at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kakaibang kulay ang balat. Ang kanyang mga braso ay naging mabalahibo. Ang kamay ay tinubuan ng mahabang kuko. Ang buhok ay nagulo at naging mas mapayat pa ang katawan sa pangkaraniwan. Ang kanyang dila ay naging ilang metro pa ang haba na tila ba kayang magbigti ng liig ng isang tao sa kabila ng kanipisan nito. Lahat ng iyon ay sinigurado ni Haji na makukuhanan niya ng magandang anggulo, malinaw at detalyado. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, lumibot pa siya sa harapan kaya nakita niya ang nakasisindak nitong mukha. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Ilang shots din ang kinuha niya bago umatras. Nakakadiri palang tignan ang mga aswang, no? Mahinang wika ni Haji na ikinapalatak ni Syra. Iyan ang tinatawag nilang aswang na tiktik. Sila ang mga klase ng aswang na bumibiktima ng mga buntis. Alam mo, nagiging balingkinitan iyang mga katawan nila, pero mas lumalakas ang kanilang mga katawan. Kapag ganyan, mas mabilis silang kumilos at mas mataas kung tumalon. Sa gabi lang din sila nag-aanyong aswang at nagiging ordinaryong tao naman sa umaga. Siyempre, para magawa pa nila makapambiktima ng inosenteng buntis na makikita nila. Paliwanag ni Syra. Hindi makapaniwala si Haji sa narinig. Mas nakakatakot pala ang mga tiktik dahil sila ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit nakukunan ang mga buntis. Dagdag pa ni Syra, ang hinahunting nila ngayong aswang ay siyang grupo ng mga tiktik na ibinalita sa telebisyon.
Ibig mo bang sabihin, may pinuno pa ang mga aswang na iyan? Sinabi mo kasi na isa silang grupo. Tama, Haji. Isang grupo nga sila. Sabi ni tatay, hindi lumilisan sa kanilang tahanan ang mga aswang kung walang namumuno sa kanila. Marahil, may nakadiskubre na ng tunay nilang pagkatao. Kaya kailangan nilang lumipat ng panibagong tahanan. Ang problema lang, aswang sila. Balibaliktarin man nila ang mundo, nakakaramdam sila ng pagkatakam at hindi nila iyon mapipigilan. Nagulantang sina Saira at Haji nang sa pagkaabala nila sa pag-uusap ay may nagsalita sa kanilang likuran. Aba, mukhang may panibago akong biktima na lumapit pa talaga sa aking tahanan. Sino kayo at anong ginagawa niyo rito? Singhal sa kanila ng isang mabangis na tinig na nagpagapang ng kilabot sa kanilang buong pagkatao. Nagkatitigan sina Haji at Saira, parehong hindi alam kung ano ang gagawin. Malinaw nilang napagtanto na nahuli sila ng isa sa mga aswang. Mukhang mahihirapan silang makatakas ngayon kung nanaisin nila. Ngunit hindi inaasahan ni Haji ang mabilis na galawan ni Saira. Bigla itong pumihit paharap at sinipa sa mukha ang isa sa mga nilalang. Saka naman lumapit ang dalawa pa at umangil na animoy sinisindak sila. Inilabas ni Haji ang kanyang pangontrang uway. May nalalaman naman siya kahit papaano sa pakikipaglaban dahil dati ay pinangarap niyang maging isang pulis. Hindi lang niya alam kung bakit sa aktwal ng labanan kagaya nito ay hindi na siya makagalaw pa ng tama. Nauunahan na siya ng matinding kaba at takot. Aba, at lumalaban kang bruha ka! Sigaw ng isa sa mga babaeng nakapangangalahati pa lamang ang pagbabago ng anyo. Siya si Alona. Ang babaeng tuluyan nang nagbago ng anyo bilang tiktik ay si Celsa, ang midwife. Ang isa namang babaeng tiktik din ay si Divina. Mga pangahas kayo! At talagang hindi kayo natakot na pumunta dito sa aming lungga! Angil ni Divina at iniangat ang kanyang mahabang kamay para atakihin si Haji. Iwinasiwas ng binata ang kanyang hawak na uway na siyang ikinatakot ni Divina. Paano'y may mga tinik ang duluhang bahagi noon na siguradong susugat sa katawan niya, oras na hindi niya maiwasan ang pag-atake nito. Huwag mo akong lalapitan, aswang ka! Ang siba-siba mo! Pati ang mga kawawang buntis ay binibiktima mo! Wala ka nang pakialam doon! Wika sa kanya ng aswang at kaagad siyang kinalmot. Nagawa siyang masugatan ng aswang pero hindi naman malalim, kaya naisip niyang tumakbo at magpahabol rito. Habang ginagawa niya iyon, ay panay din ang pagkuha niya ng larawan. Sabihin na ng iba na tatanga-tanga siya pagdating sa pakikipaglaban, pero aminado siyang mas nadadalian siya sa ginagawa niyang pagtakbo habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pagkuha ng litrato. Sa kakatakbo niya ay nagkahiwalay sila ni Saira at nakarating siya sa isang lumang bahay malapit sa batuhan. Nagpasya siyang pumasok roon. Lingid sa kanyang kaalaman, isang nilalang ang kanina pa nag-aabang sa kanyang paglabas. Baka sa mukha nito ang pagkatakam, kasabay ng pagsilay ng isang nakaririmaring ng ngiti. Si Haji naman ay nagtago lang sa loob ng lumang bahay. Nakasilip siya sa bintana at naghihintay ng milagro. Ayaw niyang makapanakit dahil natatakot siya na balikan siya nito. Kaso lang, nag-aalala din siya para kay Saira. Baka kailangan ni Saira ang tulong ko. Kailangan ko siyang balikan roon. Pero kinakabahan ako eh. Aswang ba naman itong nakaabang sa akin ngayon? Wika ng binata sa kanyang sarili. Hindi niya maipaliwanag ang pagkabalisa. Lalo na at nakikita niyang tila humahangos ang nilalang sa pagkasabik habang pinagmamasdan siya nito. Nagpasya siyang lumabas. Dahan-dahan na siyang humakbang. Inihanda niya ang kanyang punyal. Hindi siya magpapatalo sa nasabing nilalang.
kung talagang siya man ang sadya nito. Mamamatay ka ngayon kapag hindi ka tumabi. Mahina niyang wika habang pinakikiramdaman ang aswang. Base sa porma nito, isa itong babae. Balisang inilabas ni Haji ang kamay at sinadyang pinakita sa aswang kung ano ang hawak niya. Kaso nga lang, mukhang hindi naman ito natinag. Imbis na matakot ay inangilan pa siya nito. Aba! At tatakutin mo talaga ako! Anong akala mo? Matatakot ako dyan! Wika ng aswang. Nagkatitigan silang dalawa. Nagpakiramdaman. Aswang laban sa tao. Babae laban sa lalaki. Nang masilayan ni Haji ang ekspresyon sa mukha ng babae, bigla siyang kinilabutan. Alam niyang masama ang manghusga. Ngunit parang kinikilala siya ng babaeng nakaharap sa kanya ngayon sa anyong aswang. Tila kamukha ni Ma'am Cindy ang aswang na nasa kanyang harapan ngayon. Ma'am Cindy? Nanlaki ang mga mata ng aswang, ngunit hindi pa din nagpatinag sa kanya. Mas umangil ang aswang na itinanggi ang kanyang paratang. Hindi ko kilala ang pangalan ng babaeng tinatawag mo. Angil nito sabay atake sa kanya. Nagsisigaw si Haji sa labis na pagkasinda. Ngunit biglang dumating si Saira at kaagad na sinipa ang aswang na humabol sa kanya. Haji, tara na! Wika ng dalaga. Tila mga ibon sa bilis na nagtakbuhan sina Haji at Saira papaalis sa lugar na iyon. Kabado ang kanilang pakiramdam at hindi mapakali. Kaya naman, halos wala na din silang nagawa nang habulin pa sila ng mga aswang. Kaso lang, hindi na nakita ni Haji ang babaeng kamukha ng girlfriend ni Sir Onad. Tanging ang tatlong aswang na una nilang nakita ang nakasunod sa kanila. Nahablot ng isa sa kanila si Saira at marahas na ibinalya. Napaigik ang babae, kaya naman agad itong dinaluhan ni Haji. Saira! Sigaw niya at kaagad na hinugot ang kanyang dalang punyal. Hindi siya napansin ng aswang, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinaksak ito sa likuran at malalim ang pagkakabaon. Nagsisigaw ang aswang, ngunit hindi na sila nagawang habulin pa. Ang mga kasama nito ay hindi na din sila hinabol. Bagkus ay tinulungan na lamang ang kanilang kaibigang nasaksak ni Haji. Hayop ang lalaking iyon! Sinaksak niya si Ate Alona! Huwag kang mag-alala, Elsa. Gagawin natin ang lahat para maipaghiganti natin si Ate Alona. Umiiyak na wika ni Divina na puno ng galit ang mukha. Hindi siya makapapayag na isang normal na lalaki lang ang makakapanakit sa kanila. Kailangan niyang ipaghiganti si Alona. Hingal na hingal naman sina Saira at Haji habang nagtatakbo papalabas ng talahiban. Hirap na silang huminga dahil sa bilis ng kanilang pagtakbo. Hayop na mga aswang yun. Talagang kinalmot ako eh. Inis na tura ni Saira habang sinisipat ang kanyang kalmot. Bumuntong hininga naman si Haji. Hindi mawala sa kanyang isipan si Ma'am Cindy. Kung ang aswang na iyon at ang girlfriend ni Sir Onad niya ay iisa, ano ang ibig sabihin nito? Nang maghiwalay sila ni Saira ng gabing iyon, ay hindi siya mapakali. 3:00 na ng madaling araw nang dumating siya sa kanyang tinutuluyan at labis ang pag-aalala sa kanya ni Nanay Tala. Oh, iho! Kanina pa kita kinakatok sa kwarto mo, pero nasa labas ka pala. Pasensya na po Nanay Tala. Nahirapan ako makatulog eh. Hindi ko po inaasahan na makakatulog ako kaagad sa labas ng gate. Nagulat nga ako nang maalimpungatan. 3:00 na pala. Sumanda lang naman ako doon at tumambay. Nakatulog pala ako. Siguro dahil sa lamig ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Tala sa kanyang tinuran. Nako, mabuti na lang at walang nanakit sa'yo. Huwag kang masyadong magpakakampanti sa labas, iho, kapag 10 oras na ng gabi. Masyado kasing maraming aswang sa lugar na ito. Nagkunwaring nagulat si Haji. Ha? Aswang po? Sa labas ng bahay?
Sigurado po kayo? Oo, iho. Malakas nga ang pakiramdam ko na yang si Rina ay inaaswang. Baka nga, minarkahan na ng aswang iyang pinagbubuntis niya. Kaso, ayaw talagang maniwala sa akin eh. Mas nagtitiwala daw siya sa mga doktor at hindi sa makalumang pamamaraan ng mga albularyo. Malungkot na paliwanag ni Nanay Tala. Nako, wag ko kayo mag-alala, Nanay Tala. Minsan kakausapin ko rin si Rina. Wala namang masama kung maniniwala tayo sa mga ganoong bagay. Kasi nga, hindi ba at sa herbal naman talaga tayo unang naniwala at umasa sa mga manggagamot, lalo na noong unang panahon? Tumango si Nanay Tala. Iyan nga ang nais kong ipaliwanag sa kanya, iho. Kaso, alam mo naman, makabagong panahon. Hindi na masyado pinapahalagahan ang paniniwala ng nakaraan. Sambit ni Nanay Tala. Nakapagpahinga din sa wakas si Haji matapos niyang kausapin si Nanay Tala. Mabuti na lang talaga at naniwala sa kanyang palusot ang matanda. Hindi niya na kailangan maghanap ng katakot-takot na alibay tungkol sa ginawang pagpapagabi niya sa labas. Mas natatakot kasi siya kapag nalaman ng matanda ang tungkol sa tunay niyang trabaho. Baka mag-isip pa ito ng kung ano-ano. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 7. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.